Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 70 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Pagkatapos tanggalin ni Elijah ang proteksyon na harang na ginawa niya, siya, si Arthur, at si Jasmine ay agad na sinalubong ng tanawin ng yelo at pagkawasak na iniwan ng matinding labanan ni Arthur laban sa Elder Wood Guardian. Ang dating buhay na kuweba ay naging malamig na sementeryo ng yelo at durog na bato, isang tahimik na paalala ng sakripisyong kinailangan upang sila'y mabuhay. Napaupo si Arthur sa nagyelong lupa, pagod at sugatan, at sa mababang tinig ay nagtanong kung may iba pa kayang nakaligtas. Mabigat ang loob ni Elijah habang ipinaliwanag niyang sina Reginald at Braud ay nilamon mismo ng Guardian bago ang huling labanan ni Arthur, kaya't imposibleng makaligtas ang dalawa. Si Jasmine naman, nanginginig ang tinig na may halong takot at pag-asa, ay nagtanong tungkol kay Samantha. Inamin ni Elijah na nakapagtayo siya ng isang metal na silungan upang protektahan ito bago ang pagbagsak ng kuweba. Ngunit malubha na ang lagay nito noon at hindi siya tiyak kung buhay pa. Determinado si Arthur, tumayo at nagpilit na hanapin si Samantha, kahit duda siyang kaya pa nilang salain ang napakaraming guho, lalo na't pati ang beast core ng Guardian, isang napakahalagang kayamanan, ay tiyak na nakalibing na rin. Sa tahimik na paninindigan, lumuhod si Elijah at idinampi ang kamay sa nagyayelong lupa. Ipinaliwanag niyang hindi niya magamit ang kanyang kakayahan habang nasa ilalim sila, ngunit ngayon ay susubukan niya. Pinagana niya ang Earth's Pulse, isang abilidad na ayon kay Arthur ay hanggang ibabaw lamang ng lupa ang saklaw, ngunit laking gulat nito nang agad masabi ni Elijah ang kinaroroonan ni Samantha at ang tibok ng puso nito. Agad siyang tumakbo, sabay sigaw na sundan siya ng dalawa. Hindi makapaniwala si Arthur, ang kakayahang ipinapakita ng batang ito ay lampas sa normal. Sumunod silang dalawa ni Jasmine hanggang buksan ni Elijah ang guho at matagpuan si Samantha. Agad niyang tinawag ang pangalan nito at sinubukang alisin ang mga nakapulupot na baging. Ngunit pinigilan siya ni Arthur. Ipinaliwanag niyang ang baging ang nagsisilbing pansamantalang splint sa sugatang hita nito at kung aalisin iyon ay mas mapapahamak lang siya. Maingat na sinuri ni Arthur ang pulso, paghinga at temperatura ni Samantha. Bagamat walang malay at may lagnat, nanatiling matatag ang kanyang kondisyon. Inirapan ni Elijah ang sinabing silver lining ni Arthur, ngunit iginiit nitong iyon na ang pinakamahalaga ngayon. Karga-karga ni Jasmine si Samantha at nagtanong kung dapat na ba silang bumalik. Bumuntong hininga si Arthur, nalulungkot na imposibleng makuha pa ang beast core ng Elder Wood Guardian na ngayon ay nakalibing na sa mga guho, isang kayamanang hindi na muling makikita. Ngunit bago pa sila makaalis, isang malakas na ugong ang umalingaw-ngaw mula sa pader ng kuweba. Agad na nag-ingat si Elijah, handang lumaban, ngunit marahang ipinatong ni Arthur ang kamay sa kanyang balikat, waring alam na niya kung ano ang mangyayari. Lalong lumakas ang ugong hanggang sa bumigay ang pader at sumabog sa harapan nila. Nabigla si Elijah nang lumitaw ang isang napakalaking nilalang mula sa pagkawasak. Nagulat si Jasmine, bulong na may kaba, huwag mong sabihin si Sylvie ito. Mula sa usok at guho ay lumabas ang dambuhalang anyo, hindi upang umatake, kundi upang yumuko kay Arthur ng may lambing. Papa! Sigaw ng tinig ng nilalang, puno ng init at pagkilala. Ito ay si Sylvie, ang bond ni Arthur. Ngumiti si Arthur, masayang sinalubong ito, at pabirong napansin kung gaano na ito kalaki at kabigat kumpara noon. Sa tuwa, dinilaan ni Sylvie ang kanyang ulo, dahilan upang mamutla si Elijah sa gulat. Una niyang inakala na isa itong wyvern, ngunit nang makita ang apat na mga paa, hindi na siya makapaniwala, isa itong tunay na dragon. Ngunit paano? Matagal nang pinaniniwala ang wala na ang mga dragon sa mundo. Tahimik na ipinagtapat ni Arthur na si Sylvie ay isang dragon nga at siya mismo ang kanyang bond. Ngunit kailangang manatili itong lihim. Tumango si Jasmine, na matagal nang alam ang katotohanan ito, habang masayang dinilaan din ni Sylvie ang kanyang ulo, naguguluhan at hindi makapaniwala, nagsalita si Elijah na tila inuulit ang lahat ng pambihirang katangian ni Arthur. 11 taong gulang, quadra elemental, isang deviant na nagising sa loob lamang ng ilang minuto,
at ngayoy may ugnayan pa sa isang dragon. Parang hindi na kayang arukin ng kanyang isip. Ngunit mumiti lang si Arthur, sumakay sa likod ni Sylvie, at tinulungan si Jasmine na mayahon si Samantha. Inilahad niya ang kamay kay Elijah, hinihimok itong sumama. Sa kabila ng pagkabigla, umakyat din siya, batid na ang kanyang buhay ay nahila na sa isang mas malawak na kapalaran na hindi na niya matatakasan. At sa paglapad ng malalaking pakpak ni Sylvie, iniwan nila ang ginuhong kuweba, dala-dala hindi lamang si Samantha kundi pati ang mabigat na lihim ng isang dragon na hindi na dapat umiiral. At dito nagtatapos ang chapter 70 ng The Beginning After the End. Gusto niyo ba ng chapter 71? Mag-comment na sa baba at maraming salamat.